Yon guys, welcome back dito sa The Network Lab videos. Okay guys, so ito, meron na naman akong binago. Wait lang, open ko yung Epic Pen ko. Binalik ko sa dati. Yan, so na-explain ko naman sa inyo yung itong VMnet 1, yan yung network adapter na ginawa ko dito sa GNS3 lab ko, kung saan itong GNS3 is dito. Itong GNS3 application ko is nakakonect doon, dito. Yan, dito. Yan, and then gumawa ko ng ano diyan, ng VMnet 1, yan, dalawa. And then, dito, para dito sa loob, pag naglagay ako ng cloud, yan, tapos GNS3 VM. Itong dalawa na to, yan yung VMnet 1. Pinalitan ko lang siya ng icon, yan. So, cloud yan, ginawa ko lang siyang parang network adapter. Yan. Tapos, ang ginawa ko na lang is, dito, sa VMware, dito ko kinonfigure or in-install yung magiging domain controller natin. So, yan, same setup pa rin naman. Kumbaga, nawala lang yung ano natin dito, yung NIC teaming tsaka yung LACP. Pero okay lang yun. Kasi, ano tawag dito, talagang ano, dumarating sa punto na naglalag, hindi na kinakaya. Tapos, yun, ano siya, nag-freeze. Kaya parang ano, ang hirap kumilos. So, pinag-iisipan ko ng mabuti kung i-maintain ko ba yung ganun or ganito na lang. So, mas maganda kasi yung ganito na lang. Gaya niyan, ang bilis. Yan, same result lang naman. Ang nawala lang dito sa atin yung nick teaming. Okay, so ngayon, ito pa rin yung Windows 7 natin. Yan o. Ito. So, ang gagawin natin is, i-join lang natin siya muna dito sa domain. Yung last video ko, na-join na natin siya dito sa domain controller natin Pero ngayon, syempre, bagong gawa. Tapos bagong PC na rin to. I-join natin siya ulit. So, properties, join natin. Tapos, pangalanan lang natin siya na PCA. Tapos, join lang tayo sa ano natin, domain natin ito. The Network Lab. .local. Yan. Tapos, lagay lang natin yung administrator account. Yan. Welcome to the Network Lab. .local domain. Tapos, okay. Close. Tapos, restart natin. And wait lang natin mag-restart. And then, dito naman sa Active Directory Domain Services natin, open natin yan. Yun yung bilis Hindi gaya pag nandito mismo sa GNS3, dito mismo sa loob, medyo delay talaga siya. Kailangan ko talaga ng medyo mas malakas na PC. So, nasa na yun? Dito tayo, yan. I-expand lang natin yan. Tapos dito sa users, hindi, gagawa pala tayo dito ng organizational unit natin. So, ano ba? IT. Hindi, okay na yan, IT. Tapos sa loob ng IT na yan, gagawa tayo ng isa pang OU para sa IT users. So, dito masisave lahat ng user account natin. And then another one for IT computers. So, lahat kasi ng computers na i-join natin dito sa domain natin, dito mapupunta. So, gaya nyo, no, yung PCA natin, ito yan, yung Windows 7, ito. Ito yan. Dito siya mapupunta sa default na organizational unit. So, ang gagawin natin, ililipat lang natin siya dito sa IT computers na OU. Bakit natin nililipat dito? Dahil, pag nag-apply tayo ng group policy, meron kasi tayong user configuration, which is i-apply natin sa user organizational unit kung nasaan yung mga user accounts natin. And then meron tayong computer configuration kung saan natin ilalagay yung group policy natin. Ang laman nito is mga computers. Okay, so ngayon gawa tayo ng account, new user, siguro PCA na lang, gaya nung pinakita ko sa huling video. So PCA, tapos ito yung login niya, PC-A at the network lab. Tapos syempre, temporary password. Tapos, user must change password at next logon. Ito, tapos na siya mag-restart. Login tayo dun sa bago nating account. So, PCA at the networklab.local. And then, yung temporary password. Tapos, manghihingi siya ng panibagong password. So, lagyan natin. So, changing password na. Okay, so habang inaantay natin yon, punta tayo ng DNS. Configure na rin tayo ito, DNS Manager. Yan. Tapos, so, nandito na yung PCA natin. So, gawa tayo ng reverse lookup. So una, yung 192.168.30, yan yung subnet ni servers. Tapos gawa tayo dito, new pointer tayo, tapos browse. Hanapin natin si server. Ito, si DC01. And then okay. Tapos gawa tayo ulit, para naman to sa VLAN 10 na network. 10. Yan. Tapos sa loob nito, ganun ulit, new pointer tayo, browse natin si PCA. Ito, PCA. Yan, okay. And then dito naman, itong pinaka-root natin, properties nyo lang yan, right-click properties, sa forwarders, lagay natin yung external DNS. Pwede rin yung one, yan, okay. Ito sa okay natin. Then, apply, okay. So, okay na yan. Next natin gagawin pala, syempre, tignan muna natin si PC. So, your password has been changed. Yan, punta tayo sa GNS3 natin. So, ito kasing server natin, gagawin natin siyang domain controller, tsaka DHCP server, tsaka DNS. So, gawin natin, install natin yung DHCP server dito. Maximize muna natin siya. Ayan. So, next. Tapos, DHCP server. Para hindi na tayo lagay-lagay ng static IP. Ayan. Tapos, inom ako ng kape. Ang bilis ko mag-configure ng server kasi hindi siya lag Hindi gaya dun sa, pag nasa GNS3,
Ang lag niya na kasi hindi na kinakaya ng ano, PC ko. Kailangan makapag-upgrade na. Yan, kailangan ma-maintain lang yung ganito. Yan. Sa RAM naman walang problema. So, yan. So, ganito na lang ginawa ko para magtuloy-tuloy na yung ano natin. At least dito, nakakabuo pa rin tayo ng simple network. O, sabihin natin ano, from basic to intermediate. Yan. Tapos, puntahan naman na natin kung tapos na. Ayun, tapos na kagad. Hindi kaya dun sa pag nasa GNS3. So, pagtapos noon, click natin tong warning dito, complete DHCP configuration. Kailangan natin to tawag dito, authorize. I mean, commit. And then done. Tapos punta tayo sa DHCP server, right click, DHCP manager. Yan, gagawa lang tayo dito ng mga scope para sa VLAN 10 tsaka 20. Yung VLAN 13 din na natin gagawin. Kasi hindi naman niya kailangan ng DHCP na IP. So new scope tayo. So IT VLAN 10. Tapos yung starting ng IP address nila is 10.100, 10.254. Yan yung ending. So /24 lang, next. Wala na to. Next. And then yes, I want to configure this option now. Tapos yung gateway, syempre magiging gateway natin dito is ito, yung 10.1, yung naka-configure dito sa pfSense. Nanood pa akong TV, oh. Pakita ko sa inyo. Ito, 10.1. Okay? So 10.1. Add lang natin, and then next. DNS server natin, ito, yan. Okay na yan. Win server, hindi naman natin gagamitin. Activate natin, yan. Tapos, dito natin makikita yung address pool, yung mga nakalist. Then, gawa tayo para sa VLAN 20. So, HR VLAN 20. Ganun lang din. 20.100. 20.254. Tapos, next. 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 Yes. Tapos yung gateway nila, syempre, yung 20.1. Add natin, and then next. 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 And then activate, and then finish. So, yan. Meron na tayong VLAN, pang IT VLAN, tsaka HR. So, hindi pa yan tapos, guys, dahil ang gagawin natin dito sa PC, gawin natin, hindi, dito na lang muna. Sa PC1, kay HR department. Di ba may mga IP na sila? So, ang gawin natin, IP, DHCP. So, hindi pa siya makakakuha ng IP. Kasi ang kailangan natin mangyari is, ito yung server natin. Di ba? Ito yung server natin dito. Ayan. Siya yung DHCP server natin. Kailangan ang mangyari, ma-relay ni pfSense yung traffic, DHCP traffic from mga PC na to, papunta dito sa DHCP server natin. Ayan. So, gagawin natin relay, DHCP relay sa pfSense. So, punta tayo kay pfSense. Services, DHCP relay. Enable natin siya para sa VLAN 10, tsaka 20 lang. Tapos ito yung DHCP server. Save lang natin yan. So, yan, successful. Check natin ngayon to kung makakuha siya ng IP. Yan, nagdora na. So, ang starting yan, 100. Ayun, 192.168.20.100. Tapos, punta naman tayo dito kay PC2. Dapat magiging 101 ang IP na ito. So, IP DHCP. Yan, Dora na. Yan, 101. Si PC naman, si Windows 7. So, CMD tayo. IP config release. Ay, hindi. Naka-ano pala to? Naka-static pala kasi to. Kailangan natin siya i-obtain. Yan. So, administrator. Obtain natin yan. Pati to. Tapos, wait lang natin. Tapos, punta muna tayo sa server. Puntahan natin yung HR na VLAN 20. Yung leases. Ayan, may dalawa na tayong ano dyan. May dalawa na tayong PC dyan. Which is itong dalawa. Yan. So, tingnan nyo. DHCP enabled. Ito yung nakuha niya. 192.168.10.100. Ang default gateway niya, 10.1. DHCP server natin is yung server natin. Ito. Okay, so punta tayo dito kay IT VLAN. Address leases. Refresh natin. Ayan na. Ito na yung ating Windows 7 PC. Okay, so ganun lang mag-configure guys pag ang DHCP server nyo is nasa ibang network, nasa ibang VLAN, kailangan meron kayong relay. Dapat meron magre-relay, which is ito sa atin, firewall. Bakit si firewall? Kasi si firewall ang gateway natin. Ngayon, kung dito, meron kayo ditong inter-VLAN kay, halimbawa, ito kay core switch, meron kayo inter-VLAN dito. Gumawa kayo ng switch virtual interface. Dun sa kada switch virtual interface, dun nyo i-configure yung IP address helper. Tapos dito nyo itutok sa IP address ni Windows Server. Okay, so, yun na. May nagawa na tayo. So, lahat okay naman. Ping tayo ng internet. Yan, okay. So, NSLookup tayo. The network lab.local. So, yan. Working yung ating mga domain resolution. Yan. Yan. So, makikita nyo, ito yung IP address na nakuha ng PC1 natin. Ito, PC1 sa HR department. Ito yung gateway. Ito yung DNS. Ito yung DHCP server. Then yung domain name, the network lab. Yan. Okay. So, ngayon, ang next naman natin gagawin is, ito na rin gawin natin file server para isang installation na lang or isang configuration na lang. Yan. File server. Gawa natin siya ng another partition. Shrink volume, kahit siguro mga lang, 10 GB lang,
10240, yan. Para for testing lang naman. Data, yan. Yun, okay. So, ito yung ano natin, data. Ito, data. Ito na lang yung, ito yung folder, copy natin yan. Tapos ito ay HR folder. Share lang natin yan. Sharing, advanced sharing, share folder, permission, remove si everyone, add natin si IT, ay si PCA, as full control. Tapos security, add natin si IT, ay si PCA, IT ako ng IT. Yan, so full control na lang. Yan, okay, okay. So, check natin si Windows 7. Ay, hindi, mali. DC01. Ito, nakita na, IT folder. Yun, so na-access natin. So ngayon, kailangan ko palang baguhin to. Lagyan ko ng isang Windows 7 dito. Okay, sige, delete natin to. Lagay tayo Windows 7. Para sa HR PC, PC HR PC A. Tapos connect natin siya gig 1 2. Yan. Tapos start. Tapos sa Active Directory natin, close natin yan. Gawa tayo ng panibagong users. Or, I mean, OU. Para sa HR. So, HR. Inside, gawa tayo ng another OU. HR users. New IT users. Ay, IT. IT ako ng IT. HR computers. Tapos, ang gawin natin, saan na yung users dito? Copy na lang natin to. Tapos, HR PCA. HR PCA. Tapos, ayan yung login. Tapos, yung temporary password. Tapos, next. Tapos, copy na lang natin to dito. So, nandito na siya. So, yung HR computer, wala pa. Hindi pa natin na, ano. Ito yan, HR PCA. So, starting pa lang siya. Okay. Next natin gagawin. So, Windows 7. Yan na. Login lang tayo. Yan. Tapos, CMD lang tayo. IP config. So, ang nakuha niya is 102. Kasi kanina, meron pa tayong ano 101 eh. Antayin lang matapos yung list noon. And then, after noon, pag nag-restart yung PC na to, magiging 101 na to. Okay, close. Nag-glitch. Join natin siya sa domain. HRPCA. Tapos, the networklab.local. So, administrator. Tapos, ABCD_1234. So, yun. Welcome to the network lab. Yan. And then, close. Restart. So, balikan natin si domain controller natin. Puntahan natin itong computers. Refresh natin. Ito na si HRPC. So, ilalagay natin yan dito sa HR computers. So, na-join na natin sa domain to. So, ang next natin gagawin is, siguro itong side na to guys, yung site A at site B, ang gawin ko na lang din is gaya nito. Yan. Dito na lang tayo mag-i-install nung another domain controller. Domain controller 2, 3. Yan, ito. Para hindi ano yung ano natin, DNS3. So, ang makikita nyo lang dito, syempre, yung switch, yung Windows 7, tapos yung, ayan, switch, tapos yung firewall. So, ayan na, nag-restart na yung HRPC natin, ayun na, HRPC. So, punta rin pala tayo ng ating domain controller. Dito sa shared folder, sa HR, share natin, and then ilagay natin sa permission yung ano, HRPC. Yan, HRPC. Full control, apply, security, ganun din. HR-PC. Yan. Okay, okay. Yan, okay. So, login tayo. Ano na tayo? Switch user na tayo. So, HR-PCA at the networklab.local. Ay, mali yung password. Yan. So, bagong password. So, dito try natin i-access yung ano. DC01 HR folder. Naka ano tayo dito. Naka IT. Dito, IT. Oh, so, yan. Wala tayong ano. From IT na PC, hindi natin ma-access yung HR folder. Yan. So, okay na to. Dapat palitan ko rin yung name to eh. Dapat IT PC. So, dito, IT PC. IT PCA. Yan. Tapos, i-rename ko na lang siya dito. Properties. Para hindi tayo malito. IT-PC-PCA. Yan, ganyan. Yan. So, restart. Punta tayo ng domain controller natin. Check natin yung Active Directory natin. Magawin lang natin yung display name. Or, cancel natin. Gawa tayo bago. Copy lang natin yan. So, IT-PCA. IT-PCA. Yan. Para mas maganda. Just delete na natin to. Para hindi tayo malilito.
So ito, PCA pa rin siya. Close lang natin yan. Tapos open natin. Uy, hindi pa rin nagbago ah. IT PCA. Ito, HR PCA. So, check natin kung na-access natin yung shared folder natin. HR. Ayan, HR folder. Ayan, so na-access natin yung HR folder from HRPC. Yung IT kaya. DC-01 IT folder. So, ayan, di natin na-access yung IT folder from HRPC. So, ito, switch user na tayo dito kasi bago na yung ginawa natin eh. IT-PCA networklab.local. Palit tayong password. Yan. Napalitan na yung password natin. Yun, okay na. So, CMD, IP config. So, meron siyang nakuha na IP. Then, ping 8.8.8. So, nakakalabas naman sa internet. Tracer-D, 8888. So, yan ang gateway. Okay, so working naman lahat guys. So, recap lang tayo. Ang ginawa natin ngayon ay binago natin yung dito banda sa may server natin na setup. The rest, ganun pa rin naman. Kasi, talagang ano eh, pagkagaya nito ang setup, nandito sa loob yung server natin. Ano, talagang dumadating sa punto na ano, masyadong utilized yung ano natin, GNS3 ano natin, VM. Hindi na tayo ano, bumabagal din, nagkakaroon ng ano, ng lagging. So, ang ginawa ko na lang, binalik ko sa dating sa naisip kong setup, yung ganito. Nilabas natin yung mga server na to, nilabas natin. Nilagay natin sa direkta sa VMware dito, nag-install tayo. So, medyo mas mabilis to. Yun nga lang, syempre nawala yung ano natin dito, yung redundancy kasi nawala yung nick teaming natin tsaka yung LACP dito. So, itong mga to mawawala din to kasi itong setup dito, gagayahin natin to para hindi masyadong ano, mag-lag dito. So, sa next video guys, ang configure natin is ito. Ito naman, yung dito naman palabas. Configure na natin yung IPsec VPN tunnel dito sa HQ. And then, pag na-configure natin, setup naman natin to. Okay, pero ang gagawin ko, i-install ko na tong server para medyo mabawasan yung oras. Kasi installation, alam nyo naman din na halos yan. So, yun na lang ang gagawin ko. And then, pagka na-setup na natin to, configure na rin natin yung IPsec dito para mag-tunnel na tong dalawa. Okay guys, so yun lang. Medyo hindi maayos yung video ngayon dahil para kung ano eh, para kung masyado akong drained sa kakaisip sa ano, sa ganito. Kasi yung setup natin ano eh, yung pinakita kong overview, ano eh, iba na dito sa current natin eh. So parang nadidismaya ako. Okay, so yun lang, stay tuned lang kayo guys and maraming salamat sa panonood. 40 minutes.